po sa gabi pong ito, handa na po natin ang ating puso't kaisipan dahil dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating event po na ito, ang pangangaral po ng salita po ng Panginoon. Ang ating tungong tagapagsalita, nagpapastor po dito sa Birian, San Ildefonso, Bulacan. Tawagin po natin ang tinawag po ng lingkod ng Diyos sa lugar po na ito. Nakaka-amaze kung paano po ginamit at lalo tigit pinrovide ng Diyos ang lugar po na ito para po sa katanyagan at lalo tigit itaas ang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tawagin po natin ating Pastor Bernard Magat. Check sound. Amen. Good evening sa ating lahat. Lahat po ng nagkapunan, say amen. Dahil kayong lahat ay nagapunan, pwede po kayong matulog during preaching. Pagkatapos kumain, masarap matulog. Inaalaw ko po na kayo po ay matulog. Nag-ano lang ako ng tagatingin kasi sisingilin ng 500 kung sino yung natulog. Amen. Salamat po. Welcome po kayo sa Berean Bible Baptist Church San Ildefonso. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinagkatiwalaan niyo po kami na di na po ganapin ang inyo pong taunan po ba ito, Pastor? Taunang family camp. Kaya salamat po, napili niyo po yung lugar namin. Bagamatin marami pang dapat ayusin dito, ay nagdesisyon kayo na dito kayo mag-family camp. Privilege din sa amin yon dahil marami kaming natututunan. Yung sabi ko nga sa membro dito, yung nasisid natin kung ano ba yung ginagawa sa camp, kung paano yung preparation. Kaya dahil nasisid namin, hindi na kami magka-camp. Mahirap pala. Dapat dito nasa outing kami. Pero praise God, ako ginawa niyong unang speaker, after ko mag-preach, wala na ako responsibility, a-attend na ako doon sa mga nag-i-invite sa akin sa outing. Okay po ba? Okay, ngayon pong gabi, ang ating title is Unknown. Tatanong ko kanina basta title ng preaching nyo, hulaan nyo na lang. Okay, sobra po kasing kaabalahan itong week na to. At minsan sa sobrang busy namin mag-asawa, nakakalimutan na po namin matulog. Sabi, hindi pala tayo nakatulog Okay, kaya salamat din dahil patuloy bibigay ng lakas ng katawan ng Panginoon. Ihimayin natin ang Matthew chapter 25. 5 preacher po ito, 5. Baka magkabangga-banggaan kami ng outline, kaya mas minabuti ko na meron lang po akong tututukan sa Matthew chapter 25 para hindi masyadong magkabangga-banggaan kaming mga preacher. Bagamat di kami nag-usap-usap kung ano yung mga ipipreach namin, talagang hinayaan namin ng banal na Espiritu ang siyang kumilos sa amin kung ano yung mensahe na kailangan natin sa camp na ito, sa family camp na ito, yun ang marinig natin, yung message talaga ng Panginoon, dealing talaga ng Holy Spirit, nang sa gayon, itong camp na ito ay maging makahulugan, maging challenging, maging revival sa atin, lahat ng dumalo rito. Ako'y naniniwala mga kapatid, grabe yung effort na ginawa nyo, lalo na yung mga galing sa Lipa, galing sa Cavite, sa Molino. Grabe yung traffic na inyong pinanggalingan para lang kayo makapunta dito. At during na nagmi-meeting kami dyan, nung Friday yata yun, maka-attend lang ng family camp yung mga taga-Lipa, willing silang magbenta ng biik. Alam niyo yung biik? Baby baboy. Para lang maka-attend. Sabi ko nga sa mga young people, just imagine itong mga taga-Lipa, para lang sila yung makadalo ng family camp. Ganun yung kanilang pwedeng gawin at ganun ang kanilang gagawin para lang sila yung maka-participate sa camp na ito. Amen. Dahil may nahamon naman yata isa. Ayaw numatin yung isa. Amen. Okay. Tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung handa na po ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan dahil mas minabuti niyo, Panginoon, na yung ganitong panahong walang klase, may klase kami sa inyo. Sa panahon na hindi namin naririnig ang teacher sa eskwelahan,
marinig naman namin, Panginoon, ang tinig nyo. Salamat, Panginoon, sa ganitong pagkakataon dahil ito yung pagkakataon para ang aming pananampalataya ay ma-revive. Ang aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo ay ma-focus muli sa inyo lamang. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin. Tunay nga, Ama, na kami ay inyong mga lingkod. Kami ay inyong mga servant. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, minsan pa, maunawaan namin, Panginoon, kung sino kayo bilang aming Panginoon. Patawad sa anumang pagkukulang namin. Hiling po namin, Panginoon, ang patnubay ng banal na Espiritu. Wala pong makakalusot sa inyo na ginawa namin na kasalanan. Bagamat ito'y lihim sa tao, ngunit ito na may malinaw na hayag sa inyong harapanan. Kaya, Panginoon, linisin nyo kami. Itumpak ang aming motibo. Makinig ng inyong salita. Magpaka-Kristiyano. Magpaka-anak ng Diyos kami ngayong gabi. Na ang priority, ang naisin, hindi lamang pagkaing pisikal, sa halip, mas naisin namin ngayon na kumain spiritually. Salamat po ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. Makakaupo na po tayo. Dito kasi church, payari kong mag-pray, automatic umupo na sila. Pero okay naman po. Okay. Ngayon pong gabi, aalamin natin, meron tayong mga bagay na i-consider sa ating, sa Matthew chapter 25, verse number 14. Ang i-consider natin dito, if you have, may Bible po kayong kasama, let's open our Bible, Matthew chapter 25, verse 14. Matthew chapter 25, verse 14. Ano to no po? Parable. Ang parable, gagamit ang Panginoon ng istorya dito sa lupa, pero may makalangit na kahulugan. Tama po ano? Kasi siyempre, ginagamit ng Panginoon para maintindihan ng mga ordinaryong tao yung parable, pero merong makalangit na kahulugan yon. Meron siyang ibig sabihin na related talaga sa spiritualidad. No po? Ito po ang pagkakabanggit sa verse number 4. Sabi dito, paghahalin tulad, Saan? Sa kaharian ng langit. Ito ang sabi. For the kingdom of God, or heaven, is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Una nating pupunahin sa binasa natin, mga kapatid, meron po ditong binanggit na Amen. Anong ginawa nung Amen? Nag-travel, yun ang unang T, nag-travel at pumunta sa malayong bansa o sa malayong lugar. At kapag binasa natin yung buong parabola, binabanggit dito na iisa lang yung Amen. At tinawag din itong yung Amen na Lord. Meaning to say, mga kapatid, sa parabolang ito, hindi po 5 ang Panginoon. Hindi rin po 4 ang Panginoon sa parabola. Hindi rin po 3 yung Panginoon. At hindi rin po 2 yung Panginoon sa parabolang ito. Kung hindi, nag-iisa lang po yung Panginoon sa parabolang ito. Nag-iisa lang ang Panginoon. Ano puntos dito? Hindi tayo malilito dahil iisa lang ang Panginoon. Mga tatay, listen carefully. Isa lang po ang Panginoon. Mga nanay, isa lang po ang Panginoon. Mga kabataan, mga anak na narito ngayon, iisa lang po ang Panginoon. At nawa, hindi magkaroon ng kalituhan sa atin kung sino yung Panginoon na yon at yung Panginoon na yon, nag-iisa lang.
At yung Panginoon na yon, mayroon lang isang salita niya o Bible na iniwan sa atin. Amen for that? Wow, salamat Panginoon. Parang ganito, ako bilang isang tatay, hindi na ako malito kung sino ang Panginoon. Hindi na magbibigay ng kalituhan in the light of the Scripture na ang Panginoon nasa langit. Hindi na ako malilito dyan. Hindi ko natatangkaing paniwalaan na yung Panginoon ay yung maitim na dinidisplay sa Quiapo. Hindi na ako malilito dyan. Unawang-unawa ko niyan dahil sa salita ng Panginoon. Kilala ko kung sino yung iisang Panginoon. Hindi na ako malilito dyan. Ganon din ang mga nanay, ganon din ang mga kabataan. Iisa lang po ang ating Panginoon na nasa Biblia. Kaya po mga kapatid, sa istorya at sa parabola, at sabi din ng Bible, mayroong isang bautismo at mayroong isang Panginoon. At yung Panginoon na tinutukoy na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero nakakapagtaka, nalilito pa yung iba. At pag sinabi kasing Panginoon yun lang ang susundin mo Di po ba? Pag pinanginoon mo na yung Panginoon, ibig sabihin, siya na lang yung susundin. At dapat maliwanag kay tatay na ito yung Panginoon ko at ito yung Panginoon ko. At ito yung susundin ko. At maliwanag din sa akin yung posisyon ng Panginoon ko, siya yung masusunod. Pero alam nyo, maraming kalituhan dito pag pinag-usapan ng Panginoon. Bakit maraming mga asawa ngayon nalilito ba, magpapasakop ba siya o hindi? Ano bang sabi ng Panginoon? Magpasakop. Kung minsan nalilito pa yung tatay, maglilit ba ako? Ako ba talagang magdidesisyon o si Mrs.? Ano ba sabi ng Panginoon? Kung minsan nalilito pa yung mga kabataan, alin ba ang susundin ko? Yung bang mga napapanood ko sa social media? Doon sa mga ano tawag niya, mga influencer? Yan ba ang susundin ko? O yung magulang ko? Kung minsan nagkakaroon pa ng kalituhan dyan sino ba dapat sundin? Magulang. Are you with me? Yun po. Kapag po maliwanag sa ating lahat dito, kung sino yung Panginoon natin, at kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi rin po nakakalito buhay natin. Maliwanag na ang buhay natin na ang Panginoon ang sinusunod. Pero maraming Kristiyano, nakakalito ang buhay. Di po ba? Kasi nakakalito ang desisyon kasi nga nalilito siya Kung sino ba talaga yung susundin niya? Kung sino ba talaga yung Panginoon ng kanyang buhay? Listen carefully. Ang Panginoon natin ay nagpasulat na ng Biblia para kung ano yung gusto ng Panginoon natin, maintindihan na natin at malaman na natin sa pamamagitan ng Bible. Amen? Kaya sa istorya, iisa lang na Lord yung binanggit dito. Ito po yung verse na nais ko pong basahin pa sa inyo. Ito yung pinagtatakahan ng Panginoon sa atin. Ito'y pinagtatakahan ng Panginoon sa mga Kristiyano. Ito yung pinagtatakahan ng Panginoon sa mga disipulo niya. Luke chapter 6, verse 46. Luke 6, 46. Kung nakita na po, nais ko pong basahin, ganito po nakalagay. Nagtataka ang Panginoon, sabi ng Panginoon, "And why call ye me Lord? Lord." Bakit ba tinatawag niyo pa akong Lord, Lord? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Lord, Lord? Alam niyo ba kung ano ba definition pag sinabi niyo na akong Lord, Lord? Sabi ng Panginoon, bakit niyo pa ako tinatawag na Lord, Lord? And do not the things which I say. Sabi ng Panginoon, kung ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi mo naman pala sinusunod, yung sinasabi ko.
Ibig sabihin, tumatalab lang mga kapatid, yung pagtawag natin na Panginoon sa Kanya kapag tayo sumusunod sa Kanya. Nahihit lang natin yung salitang Lord, tama at angkop kapag tayo sumusunod sa Kanya. Okay, again, reminder lang, hindi ikaw ang Panginoon ng buhay mo. Sabihin mo yan sa katabi mo. Pero madalas, ikaw. Amen? Yun po yung sinasabing kalituhan. Sa parabola, iisa lang ang Panginoon. Hindi ikaw, hindi yung katabi mo, kung hindi ang Panginoon. Punta muna tayo sa mga kabataan. Alam niyo, mga kabataan ngayon, madaling magtampo, madaling, you see, lalo na, Pastor, pag pinakialaman mo yung life niyan, naku po. Di ba, pag pinakialaman ko minsan ng mga magulang, talagang nagre-rebelde, umaalis ng bahay. Tanungin mo naman, kailan mo ba nakilala yung kasintahan mo na yan? Kailan mo nakilala? 2 months ago. Pero kung ipagtanggol sa magulang, di ba, kung magrebelde sa magulang, 2 months pa lang kilala eh. Mas loyal pa doon sa kasintahan kaysa sa magulang. Hindi kaya niya naisip na 9 months siyang dinala ng kanyang magulang sa sinapupunan. Hindi kaya niya naisip na kapag siya umiiyak, patatahanin siya at kung anong gagawin ng magulang para siya tumahan. Hindi niya kaya naisip na siya pinag-aral ng elementary, pinag-aral ng high school, pinagtapos ng college. Tapos 2 months pa lang, ang masakit, unbeliever pa. Tapos parang mas loyal pa roon sa kasintahan kaysa sa magulang. Kung ikaw'y Kristiyano, dapat hindi tayo ganun. Amen? Dapat walang ganun sa atin. Amen? Pero talaga, sad to say, kuminsan, nagiging Panginoon tayo ng ating sarili. Tandaan natin, at ma-realize natin sa camp na ito, tulungan tayo, kahabagan tayo ng Diyos, na Panginoon, ikaw lang ang Panginoon ng buhay ko. Mga kabataan, are you with me? Nasasabi ba natin yon? Panginoon, tawad po. Madalas po akong Panginoon ng buhay ko. Patawad po. Pero tulungan niyo po ako. Kayo ang kikilalanin kong Panginoon ng buhay ko. Alam niyo, ang Panginoon, napakabuting Panginoon. Kung sinasabi mong mahal ka ng tao, mas mahal ka ng Panginoon. Kung sinasabi mong mas concern ng tao, pero mas concern ng Panginoon sa buhay mo. Mas tama ang Panginoon kaysa sa atin. Mas matalino ang Panginoon kaysa sa atin. Mas advanced mag-isip ang Panginoon kaysa sa atin. Mas alam ng Panginoon natin kung saan tayo mapapabuti at kung saan tayo mapapasama. Kaya kung siya ay ating papanginoonin, magiging maayos ang buhay po natin. Panginoon. Po, dito sa church na ito, isa lang ang Panginoon natin. Amen? Pag uwi nyo sa bahay, lalo Christian home kayo, o tahanan, isa lang Panginoon sa bahay. Kaya nga kapag ito yung pinagtingnanan ng mga magulang, at saka ng church, magandang tandem eh. Magkakaroon lang ng isang standard. Sabi ng magulang na ang Panginoon talaga yung nila'y Panginoon. O dito sa bahay ang suot natin lalo't mga kababaihan, mahinhinang kasuotan. O pagdating sa church, ganun din ang ituturo dito. O di mahihinhin tayong lahat. Amen? Maayos yung ating pananamit. Doon pa lang. Di po ba? Na ipapakita na natin na
Isa ang Panginoon doon sa bahay nyo. Tapos isa rin ang Panginoon dito sa church. Hindi yung iba yung pinapanginoon doon sa bahay ng Kristiyano, tapos iba dito sa church. Kung minsan nagkokontrahan pa. Kaya tuloy, hirap na hirap yung mga leaders sa church, hirap na hirap yung mga pastor. Kakadisiplina. Bakit po? Hindi nagtugma eh. Hindi isang Panginoon ang kinilala. Sumideline pa yung iba ng Panginoon na sinunod. Are you listening? Nako, napakagandang pong tandem kapag po ang church at ang bahay ay isa ang Panginoon. Kaya napakaganda ng ginagawa niyo, Pastor, yung family camp. Pati yung lolo, lola, kasama, lahat, pati mga anak, andito nakaupo lahat. No po? Okay. Kaya, yun po, mayroong iisang Panginoon ang leaders ng church. O mga leaders. May iisang Panginoon ang mga pastor. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa pagiging tatay, yun ang susundin ng tatay. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa pagiging nanay, yun ang susundin ng nanay. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa anak, yun ang susundin ng anak. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa pastor, yun ang gagawin ng pastor. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga leaders, sa mga elders ng church, yun ang susundin ng mga elders at mga leader ng church. Iisang Panginoon. Sa parabola, meron lamang iisang Panginoon. Okay. Hindi lang po iisang Panginoon. Kapansin-pansin sa verse number 15 ng chapter 25, hindi lang siya nag-travel. Bago siya mag-travel, meron siyang ibinigay sa kanyang mga servant. Verse 15. Unang T, traveling, umalis yung, and then letter T, talents. Number 2, talents. Verse 15. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several or own ability. And straightway took his journey. Yung isang Panginoon, mayroong ibinigay na talent. At yung ibinigay niyang talent, according sa kanilang ability. Okay, parang ganito yan. Itong Panginoon na ito, kilala niya at alam niya yung capacity ng mga servant niya. Ganun talaga ang karakteristik ng Panginoon natin, Kilala niya at alam niya yung capacity ng mga servant niya. Hindi niya binigyan ng malaking responsibilidad yung maliit lang yung kayang responsibilidad. Di ba ganun naman talaga ang Panginoon natin? Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung ating capacity. Yung ating kakayanan. Kaya nung mag-distribute ang Panginoon na ito ng talent, according sa kanilang ability. At ang nakakatuwa dito, lahat binigyan. Walang hindi binigyan. Lahat meron. Kaya lang, gaya nga ng binasa natin, depende sa kanyang ability. Mayroong binigyan ng 5. Kasi kaya niya yung 5. Mayroong binigyan ng 2. Kasi kaya niya yung 2. Mayroong binigyan ng 1. Kasi yung ability niya, yung capacity niya, 1 lang. Ganyan po ang realidad o spiritual tayo. Dito sa church, bilang mga Kristiyano, alam niyo po ba na bawat isang Kristiyano ay meron tayong talent? Pag i-translate natin sa ibang translation is gift. Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng gift. Kaya lang, walang inggitan. Sabihin niyo walang inggitan. Kasi kung minsan,
yung katabi mo, 5 gift ang ibinigay ng Diyos. Kuminsan, yung katabi mo, 2 gift ang ibinigay. Kuminsan, 1 lang yung sayo. Pero ganun pa man mga kapatid, ang katotohanan, meron ka pa rin. Amen? Halimbawa, yung katabi mo ngayon, gifted mag-preach, gifted magpakanta, gifted mag-organ, gifted magturo ng mga bata, gifted mag-flute. Tapos, 1 lang yung gift mo, kagandahan. Gift ba yun? Alam mo, kapatid, kung 1 lang ang gift mo, pasalamat ka sa Panginoon. Hindi ka pagod. Di ba? Pero mo, magaling siya magpakanta. Pagkayari magplot pa. Pagkayari magplot, magtuturo pa ng bata. Pagkayari magturo, pipreach pa. Ikaw, kagandahan lang, di ba? Salamin lang ang katapat nun. Hindi ka pagod, di ba? Huwag niyo mga kapatid kainggitan yung mga gifted. Dahil isang bagay ang tiyak, may gift ka din. At yun ang capacity mo, ayaw ng Diyos na masyado kang loaded. Kasi yun lang talaga kaya eh. Doon nga sa mga sasakyan, may capacity kung hanggang kailan lang, kung hanggang lang, ano lang yung bigat eh. Ano? Kay church, ang Panginoon, maliwanag sa istorya, nagbigay ng talents according to His own or several ability, and then umalis na siya. Nagbigay. Ano po? Pastor, sino po ba ang nakakaalam kung ano ang gift ko? Pwedeng malaman mo, pwedeng may mga tao magsabi sa'yo, kapatid, napupuna ko, magaling ka pa talaga magpakanta. Napupuna ko, magaling pala ikaw talaga sa magluto. Praise God sa ating mga kitchen staff. No, salamat po sa kanila. Grabe pala yung ginagawa ng mga yan. Ano? Ngayon, naghihiwa na naman yata. Ano? Ang dami nilang hinihiwa. Ano po? Kahit ikaw, kapatid, ay hindi laging nasa harapan. Ang gift mo lang hindi tatayo. Nag-a-usher ka lang dyan. Huwag mo ikainggit yun. Dahil ang usapan dito mamaya, yung gift na binigay sa'yo, good ka ba? Faithful ka ba? Aanuhin mo yung 5 yung merong gift, tamad naman. Pero ikaw, 1 lang ang gift mo, magluto. Amen? Wala kang ginawa kundi magluto. Talo mo yung may 5 gift na tamad. Amen? Binigyan ng Panginoon according sa kanilang ability. Kaya wag din kayong magko-compare. Ano po? Wag magko-compare. Wag mong piliting maging tenor ka kung talagang bass ka lang. Amen? Wag mong pilitin na ikay, ano ba yan? Soprano. Kung ikaw talaga'y alto lang, ala sa tono. Ay, hindi. Okay lang yun. Mag-concentrate sa gift na ipinagkaloob ng Panginoon. Ang usapan dito mga kapatid, mabuti ka ba at tapat ka bang katiwala sa gift na meron ka? Yan ang usapan sa langit. Iba-iba ang dami ng talent. Pero, 1 lang ang sasabihin ng Panginoon. Isang reward lang, hindi po ba? Iba-iba, pero iba-ibang dami, pero 1 lang ang sinabi. Thou good and faithful servant. No? Huwag nang pilitin kung hindi naman talaga talent. Okay. Talents, binigyan ng talents. Another T. Matthew 25:19. Matthew 25:19.
after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Alam nyo, nung umalis itong Lord, itong kanilang master, nung umalis, hindi po 2 weeks lang bumalik na eh. Hindi rin 2 months lang, bumalik na. Ang sabi ng Biblia, after a God is good. Bakit? Hinihintay ka pang magpakatino. Hinihintay ka pang maging good servant. Hinihintay ka pa ng Diyos na magpaka-faithful. Kaya hindi pa siya bumabalik. Nawa, itong camp na ito ang maging turning point. At wag na tayong magsayang ng panahon para maging good and faithful servant na tayo. When we say a long time, that is second chance. That is opportunity. Pagkakataon, bumawi, magbalik loob sa Diyos, magtapat, umapoy uli, magpatuloy, sumikad, para sa kanyang kalwalhatian. Nung Sunday, ang preaching po namin dito is about Enoch. At si Enoch, nagkaanak. Sino anak ni Enoch? Matusela. Sino si Matusela? Siya ang taong nabuhay sa mundo na pinakamatanda. 969 years. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Matusela? Ang ibig sabihin ng Matusela, when Matusela died, the judgment of God comes. Yun pala yun. Si Matusela pala ang kalendaryo. Pag namatay na si Matusela, yung bahang gunaw, darating na. Gano yung a long time doon? 969 years. Kaya alam niyo si Enoch, sabi ng Bible, nung ipanganak niya si Matusela, tsaka siya lumakad kasama ang Diyos. Kasi nga, si Enoch o si Matusela ang kalendaryo ng judgment ng Diyos. Siguro ni Enoch, pag nilalagdat si Matusela, nako, sign na ito mamatay na ba to? Just imagine yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Binigyan ng 969 years yung tao para magsisi. Pero nakakasad ang story. Walang naligtas. Si Noah lang at saka yung mga mahal niya sa buhay. Sa tagal-tagal na panahon, sinayang lang ng mga tao. Yung mga tao hindi nag-repent, hindi nagbalik sa Diyos, hindi nagpakatino, hindi naging good steward, hindi nagpaka-faithful. Sinayang yung 969 years. Hoy, huwag ka nang umasa na 969 pa. Uubusin mo. Are you with me? Baka 2 buwan ka na lang. Amen? Yun po yung ginawa ng Panginoon. A long time bago siya bumalik. Sabi ng Bible, rumors of war, famine. Hindi yung mga pero hindi pa yan.
Pero sign na yan sa kanyang pagbabalik. At yung judgment ng Diyos. Sa atin, judgment seat of Christ, no? Kung ano yung good and bad na ginawa natin dito sa lupa. Kaya po, pagkakataon para magtapat, second chance, at hinahabaan talaga ng Panginoon. Para na sa gayon, tayo po yung magbagong loob at manumbalik sa Kanya. Kuminsan sinasabi ng marami, Pastor, ang kailangan ng revival, yung pong mga wala sa church. Pero ang reality, mga kapatid, kuminsan, kahit nasa loob ng church, kailangan ng revival. Yung bang mag-concentrate tayo sa harapan ng Panginoon na Panginoon, ano ba ang status ng spiritual lidad ko? Salamat, Panginoon, sa mga tsansang ipinagkakaloob mo. Salamat sa mga opportunity ng preaching, ng worship, ng preaching Sunday school, para ako'y gisingin, para ipaalam sa akin na, Panginoon, babalik kayo at kailangan ko na maging good steward, maging faithful steward. And that is time. Traveling, talents, time. And then, pang-apat, dito tayo magtatapos. Yung 3 servants. Verse number 16. Okay. Nung binigyan na ng talent itong mga ito, meron pang tidya na lumutang Yung binigyan ng 5 talents, went and what? Traded. No? Nung matanggap niya yung talents niya, kumilos agad tumarabaho agad, tinrade niya kagad At kumita siya ng how many talents? 5 uli. No? Tumubo. And then verse number 17, ito namang nakatanggap ng 2, nag-trade din. Kumita rin ng ng 2. Pero yung isa, ano ginawa? Itinago sa lupa. Ibig sabihin, walang effort na ginawa. Ano po? Alam niyo, kumisa naniniwala na ako sa lagi kong naririnig Ano yung madalas kong naririnig? Kung sino pa yung maraming sinasabi na dapat ganito ang church, dapat ganito ang church, dapat ganito ang church, siya pa yung walang ginagawa. Baka ikaw yung binigyan ng isang talent. O ganun, amen? Samantalang yung mga pagod na, sila pa yung walang nasasabi sa gawain. Sila pa yung masaya at kontento sa ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Opo, ito pong binigyan ng isang talent, ang ginawa niya, ibinaon sa lupa ang pera, after a long time, wala siyang ginawa, nakabaon lang sa lupa. Hindi nag-invest. Sa istoryang ito, tayo ito ngayon Kumbaga, isinasalarawan lang Panginoon ng reality ng buhay natin ngayon. Ano po? Okay. We know the story na talagang nagalit ang Panginoon doon sa isa. Ano? Sabi ng Panginoon, wicked ka. Yun ang mga binanggit ng Panginoon No? Doon ka sa outer darkness, yung gnashing of teeth, doon ka. Pero doon sa binigyan ng 5 at 2, ni-recognize ng Panginoon na the good and faithful servant. Ano? Ngayon, pagdating sa panahon natin, ito na nga, tayo na ngayon. Tayo na ngayon ang mga servant sa panahon natin ng Panginoon. Tayo na ngayon yung umalis ang Panginoon and someday babalik siya. Babalikan niya tayo. Ano? Ngayon, ang tanong na lang, sino ka sa 3 servant?
Evaluate ngayong gabi, ang ating mga sarili. Sa Panginoon, wala nang problema. Yun eh. Nagbigay ng talent, babalik. Ito tayo ngayon eh. Pipili na lang tayo ngayon sa 3 karakter na ito. Kung nasaan na ba ako? Ako ba itong binigyan ng 1 talent? Ako ba yung binigyan ng 2 talent? O ako yung binigyan ng 5 talent? Na itong binigyan ng 5 at 2, nagtrabaho, naglingkod, naging mabuti, naging matapat na lingkod ng Diyos. No po? And I pray to the Lord na lahat tayo na narito ngayon, nandito sa binigyan ng 5 at yung binigyan ng 2. Amen? Ngayon, kung nare-realize natin ng Panginoon, parang ako yung binigyan ng 1. Hanggang ngayon, wala pa akong ginagawa. Simba-uwi lang ako. Taga Zimbabwe. Panginoon, salamat po sa mensahe nyo. Ayoko pong tularan yung nasa Bible na meron namang talent na pwede naman niyang i-invest. Pwede naman eh. Amen? Hindi lang niya in-invest eh. Yung 1 talent na meron ka, pwede naman niyang i-invest eh. Pwede naman tayo magpakasipag dyan eh. Bakit hindi? Di magpakasipag tayo. Amen? Dahil again, as I said, iisang recognition lang naman din ang ibibigay ng Diyos. Thou good and faithful servant. At yun ang masarap marinig pagkaharap na tayo ng ating Panginoon. At yun ang dapat nating pag-umigihan habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Na tayo ay masabihan ng Panginoon, thou good and faithful servant. Amen? Okay. Kaya ngayon pong gabi, tatayo tayong lahat. Tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Tunay nga po, Ama, na kayo'y napakabuting Diyos at Panginoon ng aming buhay. Salamat sa parabola na aming narinig. Minsan pa, i-recognize namin, Panginoon, na kayo ang Panginoon ng aming buhay. Bilang tatay, kuminsan, Panginoon, nakakalimutan na kayo ang Panginoon. Nagkakaroon ng kalituhan sa pamilya kung sino talaga ang Panginoon. Kung sino dapat ang nasusunod. Ngunit salamat sa muling paalala na meron lang iisang Panginoon na susundin ang buong bahay. Na meron lang iisang Panginoon na susundin ang buong simbahan. Na meron isang Panginoon na susundin lamang ng mga anak. Hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ito yung pagkakataon na tayo ay magmuni-muni. Nasaan ba tayo sa istorya? Doon sa 3 servant, sino ba tayo doon? Yung binigyan ng 5 na naging faithful at naging good servant. Yung 2 na binigyan ng talent, naging good and faithful servant. O yung isa na tayo lagi hesitant na maglingkod. Now is the right time para sabihin sa Panginoon, Panginoon, salamat sa mensahe, tulungan mo akong maging tapat, tulungan mo akong maging mabuting servant. Tulungan niyo po ako. Come on, you talk to God. Kapatid, hinahabaan ko minsan ng Panginoon yung kanyang pagbabalik. Kasi hinihintay ka. Hinihintay kang magtapat.
Hinihintay kang maging good servant. Hinahabaan ng Panginoon ang kanyang pagbabalik. Nang sa gayon, huwag masayang yung gift or talent na ibinigay niya sa iyo. Kapatid, meron ka nun eh. Bakit hindi ka magpursige? Bakit hindi ka maging faithful doon sa isang gift na yon? Bakit hindi ka mag-invest? Bakit hindi mo lagyan ng effort? Pwede naman eh. Kahit isa lang. Huwag ka ma-secure sa maraming may gift. Patas ang labanan kapag naging faithful ka. Patas ang labanan pag naging good servant ka. Patas ang labanan kahit ilang pang gift ang meron ka. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Patawad po sa mga unfaithfulness namin. Sa mga hindi namin pagsunod sa iisang Panginoon namin. Nawa ang bahay, ang pamilya, ang simbahan, laging katuwang dahil iisang Panginoon lang ang sinusundan. Salamat po sa mensahe kayo. Mag-bless Panginoon sa bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Salamat sa chance na ipinagkaloob mo to hear your word. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.